through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone, when the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. Amen. Morning po sa ating lahat. At welcome ulit sa ating family devotion. At patuloy yung ating tema. All about soul winning and discipleship. Let's commit to soul winning and discipleship. Ito po yung pinag-uusapan palagi natin. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. At sa ating Google Meet, kasama na natin dyan. Sino yung nandun sa Google Meet natin? Wala pa sila, Domark. Ha?
Hindi pa sila naka-open ha. Okay, anyway, ay tuloy-tuloy natin yung ating aralin about soul winning and discipleship. Dahil ito ay nakita ng ating mahal na pastor, ito yung kulang natin. Nandiyan na si Brad Domar. Morning po dyan sa village. Arang ready na kayo dyan ha. Arang handang-handa na rin yung magsasalita dyan ha. Okay, at good morning po sa ating lahat. Good morning sa mga nasa Google Meet, maging nasa Facebook. Hindi ko mabasa yung one. Wala akong cellphone ngayon. Wala rin akong internet, kaya napakaganda na tayo ay magkita-kita dito sa studio. Okay, so napakaganda na tayo po ay nakatuon palagi yung ating puso sa ating usapin. Ito yung mahalaga. Okay? At kasama na rin natin si Ma'am Emilia. Good morning po. At okay, Sir Domar. Umpisa na natin habang mainit-init pa yung kape dyan sa village. Wala pa kaming kape. Mainit-init pa. Ay, amen. Sana all. Ay, mamaya magkape-kape rin kami rito kung may ihahanda si Ma'am Ginida. Okay, sige, umpisahan mo na. Para makarami tayo. Good morning sa ating lahat. At ngayon, meron tayong dalawang guest na tatay. Ayan. So, sila po ay meron silang ibabahagi sa atin, lalo sa ating pinag-usapan na soul winning and discipleship. Ayan, so napakahalaga yung ating pag-uusapan sa ating family devotion. At itong dalawang tatay natin ay meron silang magandang i-share sa atin at magandang encouragement pagdating sa soul winning at pagdi-disciple. Pakinggan natin. Una dito sa kaliwang banda. Ayan, si Sir Rolly. Ayan, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning sa ating lahat. Unang-una, yung yung tema po natin, napakaganda po yung tema po natin about soul winning at discipleship. Dahil kung kagaya ko nga, para sa akin lang, kung walang nag-disciple sa akin, siguro wala ako dito sa inyong harapan. At unang-una, yun lang ko, yung pagdi-disciple, pagsusoul winning. Share ko lang po sa inyo yung mga karanasan ko sa pagdi-disciple at pag-soul winning po. Kagaya ko nung una, sigurado na marami po akong karanasan sa mga pagsusoul winning, pagdi-discipleship. Dahil nung una po, ay nasubukan ko na rin po na pinatuloy po ako sa bahay. Nung nagsusoul winning ako, pinatuloy po ako sa bahay. Tumuktok po ako, bukas. Pumasok ako. Nung pagpasok ko, ay may aso pala. Ang laking aso. Pambira, sabi ko. Kakainin ako ng aso nito. Sabi ko, sinarado pa ng may-ari yung gate. Bira, sabi ko. Buti na lang. At nakatalon ako dun sa may gate na yon. Kung hindi, ay talaga ng mag-soul winning. Sabi ko sa kanya, talagang mahirap talaga mali talaga yung ginawa mo, sir, sabi ko. Dahil gusto mo yata akong papakain sa aso mo, sabi ko. Ang pinuntahan ko dito, mag-share ng Word of God para sa kaligtasan, sabi ko. At nagpapasalamat ako at yung asawa niya at kanyang mga anak ay tumanggap.
sa Panginoon. Oh, sabi ko sa kanya, babalikan kita pagkuhan. Sabi ko, nung pangalawang linggo, pinuntang ko ulit. Nakita ko doon sa may store, doon ko na siya siniran. Tumanggap naman. Sabi niya sa akin, sorry sa mga ginawa ko na yun. Nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon dahil yung pagsusulwining ay hindi po basta-basta yan. Mayroon pang sinabi niya sa akin, hindi naniniwala kay Jesus Christ. Sabi niya, si Jesus Christ daw, parang Buddha. Ay pambihira, pinagalitan ko. Sabi ko sa kanya, ay hindi basta wag mong sabihin ganyan sa ang Panginoong Jesucristo dahil siya lang ang sabi ko, siya lang ang bumaba dito, namatay. Sabi ko, nagdaga ang dugo dito sa dahil sa ating kasalanan. Siya ang nagligtas ng ating mga kasalanan. Sabi ko sa kanya, ay pambihira. Sabi niya, hindi raw siya naniniwala. Wag mo akong takutin, sabi niya sa akin. Ako pa, kung may kasalanan, ako pang nagtatakon sa kanya. Hindi, pag hindi ka tumanggap, pupunta ka sa impyerno, sabi ko. Ay, sabi niya sa akin, ay talagang, sige, alis na ako, sabi ko. Nung binalikan ko ulit. Binalikan ko nung sumunod na araw. Binalikan ko ulit. Ganon din. Tumanggap sa Panginoon. Sabi ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon dahil sa totoo lang, hindi po basta-basta ang mag-disciple. Dahil kagaya sa pagsusulwi ng pagdi-disciple dahil nung isang linggo, hapon, ang namin po noon, ay pumunta kami kanya-kanyang area. At nagpapasalamat naman ako dahil nung nakapunta kami doon dahil magdadala ng bisita sa hapon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mayroon po kaming nadalang bisita. Yung anak niya, siya ang binigay. Pero ngayong araw na to, papaluupin namin yung mga tatay at nanay niya. Yan. At salamat sa mga kapatiran na nagsusulwining dahil ang sabi ng sa Bible isang kaluluwa lang ay masaya na po ang buong kalangitan. Yeah. At ulit, maraming salamat at medyo excited na rin yung kasama ko dito na fathers. Nanginginig na raw. Okay, ulit. Salamat at yun lang po. To God be the glory. Sige, pakinggan natin ulit si Sir Jerry. Good morning, sir. Good morning sa mga tatay at saka yung mga nanay at mukhang nanay. At good morning po sa ating lahat. Totoo po yun. Yung sinabi ni Sir Role, marami pong karanasan about sulwining. Lahat tayo naman ay maraming karanasan sa patungkol sa sulwining. Mayroong tumanggap, mayroong hindi. At tayo naman bilang anak ng Diyos, tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ay hindi natin hayaan na itigil natin ang ating pagsusulwining kasi dyan po ang utos ng Panginoon. Therefore, sabi doon ng Mateo. So, maraming karanasan sa about sulwining. Mayroong yung pintuan biglang isisira at mayroong din namang bukas naman pintuan pero wala namang tao pero siguro nandoon sila sa kwarto dahil hindi sila lumalabas. Maraming karanasan. So about the pagdi-disciple yun, merong siyempre, taste lang. Merong iba na maraming
Maya, parang ano, maraming saka na lang ako pupunta o pupunta ako mamaya. Ang ganyan. Maraming mga ano rin, mga dahilan. Pero tayo namang nagdi-disciple ay ano, tiis-tiis lang na hindi, ano ba, na hindi nagsasawa na sila ay dalhin palagi sa simbahan na sila po ay matuto upang pag matututo na yan ay kagaya rin sa akin noon nung baguhan pa lang ako, maraming dahilan, lalo na sa pagtatrabaho, maraming dahilan. Nung natuto na ay unti-unti lang natututo, yun palagi yun na palagi na sa simbahan na nung kasi 2016 doon po ako nagsimula na active na sa simbahan. Tapos mga ilang kalipas na mga ilang taon, medyo tumigil ng ilang buwan o taon. Ngayon, muling pagbabalik ni Brother Jerry. Kaya nga, nakakatuwa yung mga yung mga na dinidisciple. Minsan ako pang sinisisi. Nung ako'y nagbibisit o ako'y nagsusundo doon sa Bakaking Sur, ako pang sinisisi, yung sa totoo lang, sa yung nadi-disciple namin, nagsisimba sila sa Light Baptist doon sa Kamsibin. Nung araw na yun, nung sa Curate kami nung Thursday, nung nakarang linggo, tumawag rin yung taga Light Baptist, taga Kamsibin na magsimba tayo sa linggo. Hindi na po ma'am kasi sinusundo na po kami ni Brother Jerry. Sinundo na po kami ni Brother Jerry kaya doon po kami magsisimba. Parang nagtatampo yung babae, yung taga Light Baptist, parang nagtatampo sa kanya. So sabi ko naman sa dinidisciple namin na si Sister Dayan, sabi ko sa kanya, sabihin mo na lang sa kanya na doon po kami na-baptize, buong family kami na-baptize sa PMA, sa CBBC PMA. Doon po kami na-baptize, kaya doon po kami membro. Kaya doon po kami magsisimba kasi doon po kami membro. Kaya nakakatuwa kasi na ayun, sa mga parang nag-aagawan ba ibang simbahan o sa atin. Kaya sabi, pinapaliwanag ko sa kanya kung saan ka na-baptize, doon po kayo membro. Yung sinabi po ni Sir Edgar na nung sa Curate kami, sinabi rin ni Sir Edgar na na-baptize ba kayo doon sa PMA o na-baptize? O di, doon na rin kayo membro. Doon kayo membro. Inulit ko naman ulit sa kanya nung Sunday, nung nagsisimba sila kasi sinundo namin sila. Yun, nakasimba sila nung Sunday. Kaya nakakatawa kasi minsan ako nga sinisisi, hindi na daw ako nagpapakita sa kanila. At yung sira na sa simbahan, yung in-invite sa simbahan, ito daw darating sa Sunday, yun, sasama na daw sila kasi nagsusundo ako doon. Sa Sunday na lang daw. Yun, maraming karanasan, maraming dahilan. Maraming dahilan, may sinasabing yung ito, magbubuhos pa kami, ito, naglalaba pa kami. Maraming karanasan, sa totoo lang. Kaya nga, minsan, pag isipin mo, parang tamarin ka rin dahil yun, maraming dahilan. Parang tayo rin, maraming dahilan. Nung bago-bago pa lang tayo, hindi naman natin talagang ganun talaga. At yun lang at salamat. Amen. Yan. So, maganda yung mga naririnig po natin, ang mga patotoo nila patungkol sa soul winning and discipleship. Tama nga yun. Kaya isa sa mga lesson learned natin sa bilang mga nagdi-disciple ay wag talaga nating iwan yung mga dinidisciple natin kasi sila
kawawa talaga sila, no? Kung saan-saan na sila pumupunta, nagsisimba, maliban kung katulad sa atin ang napupuntahan nila at lumalago ba talaga sila. So talagang warning sa atin yon na wag talaga nating iwanan yung mga dinidisciple natin, kasi pag iwanan natin sila, sino magtuturo sa kanila? Di ba? Magtuturo sa kanila, di kamunduhan eh. So hindi salita ng Diyos ang maririnig nila, kundi kamunduhan. So maganda yon, yung patotoo ni Sir Jerry, yung testimony niya sa soul winning. So ngayon, nung nabalikan ulit, masaya ulit sila kasi nga nakabalik sila sa totoong simbahan eh. Di ba? Kung hindi bumalik si Sir Jerry, saan pupunta yung pamilya na yon? Di ba? So anong mangyayari sa pamilya nila kung wala sila sa tamang simbahan? Kaya napakaganda yung programa natin, no? Sa soul winning and discipleship. Kaya dapat ito talaga, hindi lang natin naririnig, meron tayong mga magagandang naririnig na encouragement mula sa kanila. So sa atin naman, personal sa buhay natin, ay tingnan din natin, lalo na sa mga hindi pa nasubukang mag-win ng kululuhan, soul winning, or hindi pa nasubukang mag-disciple, ay subukan. Kailangan talaga sa Kristiyano ay doon mo makita talaga na totoong Kristiyano ka, totoong anak ka ng Diyos. Pag meron kang dinidisciple, meron kang inaalagaan. Kasi yun yung totoong kasiyahan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yun, napaganda. So maraming salamat po, Sir Jerry and Sir Rolly. At gusto ko lang ipakita yung mga kasama namin dito. Ayan. Dito po yung mga maraming kabataan dito. Yan. Yan. Mag-good news class kami ngayon dito. Ayan, mga nanay, si Ma'am Myra, si Ma'am Ma'am Vivian. Ayan, nandun pa sa kabila. Ayan. Puno sana kami dito kaso iba tulog pa eh. Yan. So, good morning po sa inyong lahat. At yan, si Ma'am Emilia, Ma'am, good morning. Ma'am Geraldine, good morning po sa inyo dyan sa ibang bansa. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. At yun ang ating usapin ngayon ay inumpisa ng dalawang tatay. At dito tayo sa Book of Acts. Book of Acts tayo. Acts chapter 2. Yan. Acts chapter 2 verse 46 and 47. Yan. Ano siya? Acts chapter 2 verse 46 and 47. Yan. Kung nandiyan na po kayo, basahin na lang natin at sundan nyo sa inyong mga mata. Yan. Morning, sir. Yan. Acts chapter 2 verse 46 and 47. Sabi ng Bible dyan, and they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yan. Napaganda yung verse na nabasa po natin. But ngayon, pag-usapan natin the most exciting and enjoyable things on earth. No, yan ang pag-usapan natin. The most exciting and enjoyable things on earth. No, ano yung mga bagay-bagay na mas exciting and enjoyable things on earth. So sa mundong ito ay ang tao maraming nagpapasaya sa kanila eh. Minsan ang nagpapasaya sa atin ay masaya tayo na marami tayong pera, di ba? So pag marami kang pera, masaya ka, nag-i-enjoy ka. Lahat ng gusto mong puntahan, napupuntahan mo. Di ba? Pag may occasion, birthday, celebration yan, masaya, maraming handa, di ba?
hahandaan, lalo na pag nagbe-birthday ka. Napaka-special, may lechon pa, lahat, maganda yung mga decoration. Talagang napaka-special. Special day. Ikaw pa naman, mag-birthday ka, di special din yun kasi kapanganakan mo yun eh. Di ba? Physical. Pero tandaan natin mga kapatid, meron din, ang pinakamasaya sa mulupang ito is yung kapanganakan natin spiritual. No, yan yung pinakamahalaga. Yung kapanganakan natin spiritual. No? Ano yung kapanganakang spiritual na sinasabi mo, Sir Domart? Our spiritual birthday is our greatest joy that must not be forgotten. Ano yung spiritual na birthday natin na hindi natin malilimutan? Walang iba kundi nung nalala nyo yung tinanggap natin ng Panginoon. Bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Mga kapatid, saan tayo nagsimula? Diba? Kailan tayo nagsimula nung tayo ay binago ng Diyos? Diba? Kailan tayo nakawala doon sa dati nating buhay na hindi maganda? Diba? Maraming testimony. Diba? Dati umiinom, dati nagsusugal, dati maraming babae, ngayon dalawa na lang. So, ganon. At least nagbago. Diba? So, yun. So, mga kapatid, ang pinaka-special sa mundong ito, mundong ibabaw na ito, walang iba kundi yung spiritual na kapanganakan natin. No? Kung kailan natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya ang soul winning must not be forgotten. No? Kaya huwag nating kalimutan yung pag-win ng kaluluwa. Bakit? Kailan ka ba na-save? Di ba nung natagpuan ka yung may nagbahagi sa'yo ng salita ng Diyos? Di ba yung may nag-share sa'yo ng Word of God? Tumakbo ka pa nga noon eh. Di ba? Nagtago ka pa nga sa bahay ninyo eh. Di ba? So marami tayong karanasan na ganyan bago tayo tumanggap sa Panginoon. Tinakbuhan natin yung soul winner. Di ba? Tinakbuhan natin. Kasi takot tayong makinig ng salita ng Diyos. Pero salamat sa mga masisigasig na soul winner. Kaya kung soul winner ka, dapat matibay ka. No? Hindi ka emotional na soul winner. Pambira, hapon nga lang kabady ko si Recom. Dito kami nag-soul winning sa Kias sa Purok 6. Diyan turning point na Purok 6 diyan. Purok 6. Body kami ni Brother Recom. May nashiran kami. Binata, 27 years old. Talagang unang approach ko pa lang, hindi agad, talagang hindi siya makikinig kasi may ibang simbahan siya, ibang iba yung church namin. Sabi ko, pinipilit ko siya, talagang sabi ko, hindi, sandali lang naman, 3 to 5 minutes lang naman. Sabi niya, hindi na po, susunod na lang. Hanggang sa kung ano nang sinasabi niya. Sabi ko ulit, Brother Jonathan ang pangalan niya eh. Itong ibabahagi ko sa Brother Jonathan ay ito ay una salita ito ng Diyos. At itong babahagi ko sa iyo, hindi ito relihiyon. Ang babahagi ko sa iyo, ito ay kaligtasan ng ating kaluluwa na hindi mapapahamak sa impyerno. So pinaliwanag ko, paulit-ulit, 3 beses ko atang inulit. Hanggang sa, sige, kasi sabi niya, hindi kasi kami nananalangin eh. Sabi niya, pero tinatanong ko siya, pero nanalangin ka naman. Oo, nanalangin ka. Nanalangin naman ako. Pero pag sabi niya sa akin, brother, hindi ako mananalangin. Diyan sa'yo. Sabi, grabe niya ba? Push niya, ayaw niya talaga. Pero habang sa 3 beses na, sabi ko, sige, babahagi ko sa'yo. Bago ako umalis, bago kami alis ni Brother Recom, may tanong lang ako sa'yo, brother. Pag masagot mo ito, halis na kami. Pag hindi mo masagot, explain ko sa'yo. Sabi naman niya, sige. Ang tanong ko sa kanya, halimbawa, Brother Jonathan, pag dumating sa'yo ang kamatayan ngayon, sigurado ka ba sa langit ka pupunta? Ang sagot niya, medyo napaisip, hindi. Ngayon, so dahil hindi mo sigurado, explain ko sa'yo. So hanggang doon, tuloy-tuloy na. Kasi, yun nga yun ang tanong eh. Hindi mo pala sigurado. So, ibig sabihin, kung hindi mo pala sigurado, ngayon ibabahagi ko sa'yo paano matiyak.
So ayun, nakinig siya. Pay attention siya, nakinig. Hanggang sa natapos, hanggang siya ay na-save. Sumunod sa panalangin, tumanggap sa Panginoon. Kaya, ayun, masaya. Kaya masaya din siya na pumasok sa bahay niya. Ang dami niyang rason kasi may binabantayan pa ako. Pero doon hanggang sa uli ay sumunod siya, tumanggap siya sa Panginoon. Kaya sabi ko kay Brother Recom habang naglalakad kami, sinasabi ko ng Brother Recom, kasi ang pinag-usapan natin dito, discipleship and soul winning. Kasi may kasama din akong dinidisciple na beginner sa soul winning. Si Brother Recom, sabi ko, sa pagsusoul winning, ay iba't ibang karanasan ang ma-encounter mo dyan. No? Maraming karanasan. Yung nakaranasan natin ngayon, di ba? Ayaw niya sa umpisa, ayaw niyang makinig sa atin. Pero sabi ko, yung tandaan mo yung sinabi ko, yung paano siya nakinig sa atin. Yung katanungan na pagmamatay siya. Di ba? Sigurado ba niya pupunta siya sa langit? Pag hindi nasagot, diyan na yung umpisa. Kaya sabi, tuwang-tuwa ko. Kaya tuwang-tuwa talaga pag may tinuturuan ka eh. Kasi doon sa nakita niya na talaga actual na nangyari, ay meron din siyang gagawin, no, na para sa sarili niya, na ang soul winning talaga ay hindi basta-basta. No, akala natin madali lang mag-share. So, di natin alam. Minsan tayo pag nag-share tayo, pag umayaw na yung tao, ayaw na alis na agad tayo. No? Pero ang purpose kasi natin, ang soul winning kasi ay sabi ko nga kanina, dito tayo pinanganak spiritual. No? Tandaan natin, isipin din natin paano din tayo naligtas. 'Di ba? Madali ba sa atin nung tayo tumanggap sa Panginoon, 'di ba? Hindi madali din sa atin. Sabi ko nga kanina, tumatakbo pa nga tayo nung binabahagian tayo eh. Pero nakilala natin ng Panginoon, 'di ba? Mas lalo tayong napalapit sa Panginoon. So, ang soul winning mga kapatid ay is the most exciting and enjoyable things on earth. No, yan yung pinakamasaya sa lupang ito. Sabi ni si Rolly kanina, isang kaluluwa lang na maligtas, buong kalangitan. 'Di ba? Buong anghel sa kalangitan nagkakasiyahan. So, yan ang pinaka-exciting na pangyayari sa buhay natin habang tayo nasa mundong ito. Hindi yung marami kang pera, nag-i-enjoy ka, bili ka dito, bili ka doon, pasyal dito, pasyal doon. Anong kasiyahan doon? 'Di ba? Hindi mo naman napapasaya ang Diyos. Ang napapasaya mo yung sarili mo. 'Di ba? Your own. 'Di ba? Ikaw lang masaya. Pero ang Diyos, ang tanong, masaya ba ang Diyos sa ginagawa mo? 'Di ba? Hindi nalulugod ang Diyos. Masaya ang Diyos pag may nawiwi na kaluluwa. Masaya ang Diyos pag may naliligtas na isang kaluluwa. Hindi yung puro, ang alam natin, pasyal dito, pasyal doon eh. Di naman nalulugod ang Panginoon. So, mga kapatid, ang pinaka-exciting sa mundong ito, pinaka-masaya na gawain sa lupang ito habang tayo nabubuhay sa mundo, walang iba kundi ang soul winning. Amen. No, yan ang laging sinasabi ng ating mga pastor. Soul winning ang pinakamahalaga. Tandaan natin yan. There is joy when someone got saved. No? Iba yung kasiyahan pag may isang kaluluwang naliligtas. No? Pero pag ikaw hindi mo pa nasubukang mag-win ng kaluluwa, wala kang tunay na kasiyahan. Ang kasiyahan mo lang pag mundo lang, pag material na bagay, yun lang kasiyahan mo. Pero wala kang kasiyahan na yung kasiyahan na pang-espiritual na kasiyahan. Di ba? Sabi ko nga kanina eh. Kaya yung kasiyahan, pag may nawiwi na kaluluwa, can't explain the joy. Hindi mo ma-i-explain yung kasiyahan mo pag yung taong na yan naligtas. Di ba? Hindi mo alam na yung tao pala na sharean mo, maging bisita mo, yan pala ay maging faithful sa simbahan, gagamitin sa simbahan, at magkaroon ng ministry, at malay mo yung mababahagian mo, maging mag-aaral sa Bible School, magpa-pastor. So, di natin alam ang lawak ng soul winning, mga kapatid. Kaya, huwag tayong huminto talaga sa pag-win ng kaluluwa. No? Kaya, we must not be lazy. No? Huwag tayong maging mangmang, mga kapatid. No? Huwag tayong magbulag-bulagan sa soul winning.
No? Huwag tayong magbulag-bulagan. Maraming taong kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. No, huwag tayong maging mangmang. We must not be lazy, but be faithful in soul winning. Doon tayo maging faithful sa soul winning. Tanggalin natin yung hiya, tanggalin natin yung kaartehan natin. Minsan kasi pag soul winning, ang arte-arte natin. Di ba? Ang dami nating kaartehan. Pambira, walang masama sa magpapaganda. Pag maganda ka, presentable ka, maganda. Maaakit mo pa sila kasi maganda ka. Pero yung artehan na mag-share ka, parang nahihiya. So, yun ba? So, dapat pag soul winner ka, matibay ka. Matibay yung loob mo. No, yun ang laging sinasabi na nating pastor na dapat pag nagsusoul winning ka, marami kang dala. Marami kang karga na salita ng Diyos. Kasi minsan, after share isang another testimony ulit, share ko lang kahapon din. Pagkatapos naming masiran yung lalaki na yon, mayroong kasunod. Ano naman? Jehovah. Ang bera, hindi sumusunod sa panalangin yung Jehovah. 'Di ba? Tagtanong ko, may Bible ka ba? Wala namang Bible. Papakita ko sana yung kung may impyerno sa Bible niya wala Talagang sa kanila daw itong mundo Sila doon nagmamay-ari ng mundo natin Kaya kasama sila sa gugunawin ng Diyos. Di ba? So talaga, maraming ganon, maraming challenges sa soul winning mga kapatid. Marami tayong ma-encounter diyan. Kaya sabi ko, na-realize ko rin kahapon, kailangan talaga marami kang karga na salita ng Diyos. No, hindi lang ang alam mo lang ay soul winning. No, mga kapatid, huwag tayong mag-isip na ang alam lang natin soul winning. Maraming tanong din lalo na pag maka-encounter tayo ng mga taga-ibang church na may alam din konti, ay paano pag wala kang maisagot? Di ba? So, ano ka ngayon? Tiklop ka ngayon. So, parang ikaw na yung ngayon. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya yun ang isang na-realize ko, kailangan talaga mahalaga yung Bible reading, prayer, yun ang kailangan talaga. No? Pag nagwi-win tayo, sabi nga ni Pastor, bago ka mag-soul winning, mag-pray ka muna. No? Hingi ka sa Panginoon ng wisdom. Kaya mga kapatid, sa soul winning, huwag nating basta-bastahin ng soul winning. No? Dapat matibay ang loob mo. No? Sa pagdi-disciple, dapat bawat salita na lumalabas sa bibig mo, sa tinuturuan mo ay maayos. Sabi ko nga, sa nasama ko si Brother Recom, pambira, Brother Recom, itong ginagawa natin, ay ito ay gawain ng Panginoon, ito gawain ng tao. Ito gawain natin ay kung mataas ang trabaho ng presidente, itong ginagawa natin, mas mataas pa sa trabaho ng presidente. Kaya, mga kapatid, huwag nating babain ang soul winning. No? Huwag nating tingnan na yung soul winning ay parang mababang level lang. No. Mga kapatid, sabi ko nga, isang kaluluwa lang maliligtas, buong kalangitan ng kasiyahan. Kung ikaw, meron kang katungkulan sa Pilipinas, di naman nalulugod ang Panginoon, di walang kwenta. Sabi ko nga kanina, the most exciting and enjoyable things on earth, walang iba kundi soul winning. No, yan yung pinakamasaya. Nakakalungkot lang, matagal ka na sa church, hindi ka nagsa-soul winning, that's so bad mga kapatid. No? Matagal ka na sa church, wala ka pang dinidisciple, that's so bad. No? So, maganda mga kapatid, warning din sa atin to. No? Maganda yung mga naririnig natin dito sa ating devotion sa family natin. So, I hope, Sir Edgar, may natutunan po tayo dyan sa mga nod. I hope may natutunan po tayo sa ating binahagi po ngayon. So, yun na po, Sir Edgar. Maraming salamat po. Good morning. Okay, good morning po. Thank you, Sir Domark. Thank you, Sir Rolly at Sir Jerry. Okay, so at least mga tatay ay bumabanat na. Okay, at I hope na tayo po ay natututo sa ating pinag-aaralan. It's all about soul winning. At makita yun naman, yung experience nila ay talagang hindi lang nakakalugod sa Panginoon, bagkus ay yan ay na andun yung kakaibang kasiyahan. Kasiyahan na nagmumula sa salita ng Diyos. Okay, so tama yun.
Dapat pag nagso-soul winning ka ay talagang ready ka na. Physically and spiritually ay dapat handa tayo. Kaya ang soul winning ay hindi lang basta sasama-sama ka, ay pinaghahandaan talaga yan. Ay maalalay mo, sabi ni Paul, sabi niya na put on the whole armor of God. Para pag humarap ka sa tao, o meron mang hahadlang sa iyo, ay ready kang, handa kang sumabak sa kanila. Ready kang mag-refute, ready kang magbigay ng counsel dahil kasama yan palagi. Andyan yung kailangan mong magtiyaga, magkaroon ka ng patience sa pag-wiwin, ay kailangan lahat yun. Kaya yan yung kailangan po natin sa ating ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Especially soul winning and discipleship. Okay, so nung saturation, ay meron din akong experience doon. At ito yung isang connection sa ating pinag-aaralan. Meron akong na-share na isang nanay. Itong nanay pala na ito ay nakapagsimba na rito sa ating simbahan. At nung tinanong ko ay sabi niya ay dahil nabanggit ko rin yung Sunday school, ay nag-Sunday school din ako. Sabi niya, nag-choir din ako. Pero ngayon ay, sabi niya ay hindi na siya nakabalik. Ay siguro wala nang nagsundo, wala nang nag-follow up, wala nang nag-disciple. Pero sabi niya ay naalala niya, nung siya ay nandito sa simbahan ay ginagawa niya rin yung ginagawa natin. Na ibig sabihin, sa madaling salita ay siya ay nakasama na rin sa mga activities ng simbahan. So, yan po yung kagandahan pag tayo po ay nagsusoul winning. Makaka-encounter tayo ng mga Kristiyano na kailangan nila ng pag-follow up at pag-disciple. At yun nga, sabi niya, ay in-invite ko nga ulit siya para makita na yung pagbabago sa ating simbahan. At of course, dahil meron na siyang anak nung nakarating dito ay bata pa siya. Meron na siyang anak ngayon. Kaya sabi ko, ay maganda, dalhin mo yung anak mo sa simbahan at makapag-Sunday school din sila. Kaya siya yung expected ulit sa Sunday. So makita yun, ayun ang kagandahan ng pag-soul winning. At ito yung tatalakayin natin ngayon. Okay, so let's open your Bible. Psalms 126. Sandali lang to. At napakaganda na makita natin yung kagandahan o yung pamamaraan ng Diyos in soul winning. God's way in soul winning. Para tayo po ay magkaroon ulit ng kaisipan at magkaroon tayo ng knowledge patungkol sa pagwiwin ng kaluluwa. 126 in Psalms, verses 5 and 6. Masahin ko lang ito, sundan nyo. Para hindi tayo magtagal. Sabi yan, they that sow in tears shall reap joy. And verse 6 sabi yan, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Okay, so yan po yung pag-aaralan natin sandali. Dahil napakalaga po. Yan ay patungkol lahat sa soul winning and discipleship. Okay, so napakaganda nga yung ito yung rin yung encourage ko sa aking mga kagrupo. Yung iba, hindi nila pinapansin. Pero sabi ko, ay hindi ako magsasabi sa inyo na mag-soul winning tayo. Dahil ang church natin is a soul winning church. Ang pastor natin ay isang soul winner. Nakakahiya naman, yung mga miyembro ay hindi marunong mag-soul winning. Dahil unang-una ay ang dami na nating napakinggan about soul winning, ang dami na nating napakinggan ng halimbawa o mga experiences at katotohanan about soul winning na ito ay talagang kautusan ng Diyos. Ginagawa natin dahil ito ay utos ng Diyos, ito ay tagubilin ng Diyos sa atin. Kaya natin ginawa, hindi natin gagawin dahil inuutos ng leader o kaya inuutos ng ating mas. Ginagawa natin doon dahil utos ng Diyos to.
Yan ang huwag nating kalilimutan. Kaya ito yung pag-aaralan natin. Sabi dito sa Biblia, sa binasa natin, he that goeth forth and weepeth. Alam niyo ba yung word na go? Ayan ay action word yan. Palagi. Nababasa rin natin sa Book of Matthew yan. Anong sabi ng Book of Matthew sa chapter 28 and verse 19 and 20? Let's go. Ibig sabihin, humayo tayo. Yan po ang ibig sabihin. Let's go soul winning. He that goeth forth, sabi ng Biblia, huwag nating andayan yung makasalanan ang pupunta sa atin. Ay hindi po ganun ang soul winning. Tayo po yung inautusan ng Diyos. Tayo po yung kinukuman ng Diyos para humayo. Para tayo po yung magbabukas ng pintuan para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang pagkakilala kay Kristo. So ang Diyos ay ino-orderan tayo na tayo po yung hahayo, tayo po yung mangangatok, tayo po yung magturo sa tao kung paano nila tanggapin si Kristo bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. So makita niyo, yun yung pamamaraan ng Diyos. Hindi po yung pamamaraan natin. Na yung iba ay aantayin natin na yung tao ang pupunta sa atin. Ay hindi po ganun. Hindi ganun ang tao. Dahil ang tao ay likas na makasalanan. Wala nga silang, yung iba nga wala silang, hindi nila kilala ang Diyos eh. Hindi nila alam ang kaligtasan. Yung iba naman, ang alam nila ay relihiyon. Yun din yung nakita namin. At yun nga yung kinakausap namin kahapon sa saturation na isang Jehovah rin na sabi nila ay iba ang relihiyon namin. Pero sabi ko naman ay hindi ito relihiyon. Ang itinuturo namin ay patungkol sa Biblia. Sa salita ng Diyos, hindi po relihiyon. Kaya marami tayong dapat ituro sa tao. So ano yung unang-unang matutunan natin? Let's go. Humayo tayo. Wala tayong dapat gawin kundi humayo para tayo po ay makapag-win ng kaluluwa. Kaya nga yung patamad-tamad, wala kang tiyaga na mag-soul winning. Ang tanong dyan, meron ka bang puso para sa kaluluwa ng tao na mapapahamak sa impyerno? Yun ang tanong dyan. Okay, pangalawa, the broken heart in soul winning. Sabi ng Biblia, tinan nyo dito, and weepeth. Tandaan po natin, maraming mga tao na andon ng kanilang kapighatian. Andon yung kanilang mga mabibigat na problema. Yung ba nga nagsusuicide na. Paano pag walang mag-abot sa kanila? Walang magpaliwanag sa kanila yung kahalagahan ng buhay. The broken heart and soul winning. Tandaan po natin. Marami dyan na nangangailangan ng counsel, nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng turo mula po sa salita ng Diyos. Kagaya ng Panginoong Hesus-Kristo, He wept over Jerusalem. Bakit? Nakita niya yung tao ay, anong sabi ng Panginoon? They are just like lost sheep. Di ba? Parang mga ligaw na tupa. Kaya nga siya nagkaroon ng compassion for the lost souls. Dapat ganun din tayo. Kaya nga huwag tayong tamarin. Huwag tayong, huwag tayong magsawa sa ginagawa natin. Sabi nga ni Sir Domar kanina, mas mahalaga pa yung ginagawa natin kaysa mga ibang mga opisyal natin sa ating lipunan. Di ba? Dahil kaluluwa, pang-eternal na trabaho yung ginagawa po natin. Kaya huwag tayong manghinayang, huwag tayong magsawa, huwag tayong, yung iba kasi, nababagot na sa kanilang ginagawa. Na dapat naman, hindi tayo dapat magsawa, hindi tayo dapat magkaroon tayo ng tiyaga sa ating ginagawa dahil kaluluwa. Ang inaabot po natin. Sabi nga ni Jeremiah, Jeremiah wishes that he might weep day and night for Israel. In Jeremiah chapter 9 verse number 1. Di ba? Sabi ni Prophet Jeremiah, siya ay nagdadalamhati araw at gabi para sa kaligtasan ng buong Israel. So makita yung ganun kahalaga ang kaluluwa ng tao. Maging si Paul. Si Paul wept for souls. And Acts chapter 20 verse 19,
Sabi niya, with many tears and temptations. Ay si Paul ay talagang andoon yung kanyang commitment sa kaluluwa na ma-win yung kaluluwa ng tao doon po sa Israel. At sabi nga niya, I cease to warn everyone night and day with tears. Ibig sabihin, isang si Paul ay talagang ipinapanalangin niya. Dapat ganun din tayo. Ipanalangin din natin yung mga kaluluwa ng lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay, mga relatives natin, at maging sa mga areas po natin na pinupuntahan. Baka hindi tayo, sabi nga ni Pastor, tinatamad na tayong nananalangin. Hindi man lang natin ipinagpe-pray yung ating area, yung ating mga dinidisciple. Kaya, ano ang resulta? Walang resulta. Kaya, napakaganda na makita natin yung mga experiences, lalong-lalo na yung mga men of God na ginamit ng Panginoon. Sabi nga ni Paul, I cease to warn everyone night and day. Ibig sabihin, winawarningan niya sila, pinapaalalahan nila, tinuturuan niya sila. And then, pangatlo, sabi niya rito, bearing precious seed. Tignan niyo, ano yung precious seed na binabanggit dito? That is the Word of God. Tandaan po natin, wala na tayong ibang ipinupunla. Once na tayo po ay nagwiwin ng kaluluwa, that is the Word of God. Yan yung precious seed na binabanggit ni David dito. Huwag natin i-expect yung tao na ma-convert at magkaroon siya ng pagkakilala kay Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan pag hindi natin ibinabahagi, itinuturo sa kanila. Dahil hindi nila gagawin yun. Sabi ni Peter, that we must be born again by the Word of God. Diba? Peter chapter 1, 1 Peter 1:23, na kailangan nating ma-born again. Paano malalaman ng tao yan kung walang magtuturo sa kanila? How do they know? Sabi nga ng Biblia, pag walang preacher, walang teacher, kailangan po natin na gawin itong mga bagay-bagay na ito. Another thing, Jesus is taught us in the parable of the sower and the seed to use good seed. Ay, sino yung seed na yun? O saan natin gagamitin yun? Saan natin ipupunla yun? Yung precious seed na yun, wala nang iba kundi sa tao. Kailangan natin ihasik yung salita po ng Diyos. Iyan po yung napakaganda. Ay kailangan nating ituro sa tao, kailangan natin ibahagi sa tao para sila ay magkaroon din ng katiyakan ng kalingitan. That is bearing precious seed. Alam niyo ba na once na yan ay naipunla natin o nailagay natin sa puso ng tao, hindi niya makakalimutan yan. So, depend on the Word of God, yung kanilang conviction sa isang taong makasalanan. At ako'y naniniwala na sabi nga ng Biblia, hindi babalik na walang kabuluhan yung salita ng Diyos na ating ipinupunla sa kanila. And then pangapat, the certainty of result. Sabi ng Biblia, shall doubtless come again with rejoicing. Alam niyo ba, nakakaiba yung kasiyahan. Ibang kasiyahan. Pag nakita mo yung isang tao na naligtas, tumanggap sa Panginoon, nagkaroon na siya ng katiyakan ng kalangitan. Ibang kasiyahan yon. Both sa soul winner at sa na-win na kaluluwa. Diba? At higit sa lahat, sabi nga ng Biblia ay nagkakasiyahan ang mga anghel sa langit. Ibig sabihin, masaya ang Diyos pag tayo po ay nagwiwin ng kaluluwa. Biruin mo, ikaw na soul winner ay masaya ka, yung na-sharean mo ay naging masaya, at buong kalangitan ay nagkakasiyahan din. So yun na naidudulot ng isang soul winner. Sabi ng Biblia, shall doubtless come again, bringing his sheep with him. Di ba napakaganda na makita mo yung na-win mo, masaya, at nag-aakay na rin ng kaluluwa. Di ba? Yung dinala mo na na-win mo na kaluluwa
na disciple mo, ay siya na rin ay nagdi-disciple, meron na rin siyang dinidisciple na iba. So makita niyo ba yung proseso ng Panginoon? That's God's way in soul winning. Yan ay proseso ng Diyos, pamamaraan ng Diyos para tayo po ay patuloy na doon yung kasiyahan natin na mag-win ng kaluluwa. Amen. So the Bible speaks of rejoicing in heaven over one sinner that repented. Sabi na ng Biblia sa Luke chapter 15 verse 7 and 10. Makita natin yung kasiyahan ng tao, maging yung mga anghel sa kalangitan. Sabi nga ni Isaiah in 53:11, He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. The joy of personal salvation is often superseded by the joy of soul winning. Di ba? Napakaganda na makita mo yung nawin mo na masayaring naggawiwin ng kaluluwa. Hindi na ikaw nag-iisa na nangangatok. Di ba? Iyan yung kagandahan ng discipleship. Habang nagwiwin ka na ng kaluluwa, yung dinidisciple mo ay natututunan na nagwiwin ng kaluluwa. And that is God's process and soul winning. Kaya huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa na mag-win pa ng maraming kaluluwa sa ating paligid. Dahil ang Diyos ay natutuwa pag isang kaluluwa ang naliligtas. How much more? Na sabi nga ng ating pastor, dapat huwag kayong babalik na wala kayong na-win. Abutin natin yung goal natin. Pag 50 o 50 na kaluluwa yan, na-win mo sa isang araw. Or 100 yan. Dahil sabi ni pastor, naaabot niya pag yung 100 Kaya nga pag masipag ka, andoon yung tiyaga mo sa pagwiwin ng kaluluwa, hindi ka tamad. Hindi ka, sabi nga ni Domark, hindi ka maarte. Hindi ito showbiz kasi. Yung iba kasi maaarte. Ang dami nilang arte sa kanilang buhay. Kaya huwag tayong maarte. Siguro mahilig manood ng artista. Maganda na ang panuorin natin ay yung mga preaching. Para tayo pa ay lalong ma-encourage. Panuorin natin yung mga soul winner. Para lalo tayong ma-encourage, hindi tayo tamarin. Tingnan nyo, maging sa mga estudyante, maganda yung pag-i-encourage o pagpupus ng ating pastor sa kanila. Hindi ko alam kung ginagawa nila. Na sa school nila ay mag-soul winning sila. Di ba nakakatuwa na makita mo yung mga classmate mo na na-sharean mo na lahat. Kaysa naman patago-tago ka sa mga classmate mo. Hindi mo man lang mailabas yung Biblia mo sa school ninyo. Alam mo ba na pananagutan mo sa Panginoon yan balang araw? Lalo na pag ikaw mismo ay hindi ka ligtas. Ay, kawawa ka naman kapatid. Di ba? So, napakaganda na makita natin yung kagandahan ng isang soul winner. Sabi nga ng Biblia, how beautiful are the feet of a soul winner. Kita mo yung, hindi yung literal na paa niya. Kahit butas-butas yung sapatos niya, yung medyas niya, pero sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon ay maganda. Ibig sabihin, maayos ang isang taong soul winner. Kaya huwag tayong magsawa, huwag tayong tamarin. Bagkus ay ito yung lalong paiktiin natin sa ating buhay. Dahil wala nang the best na madadala natin sa Panginoon, kundi yung mga nawiwin po natin. Okay, balang araw, doon sa langit, makikita mo yung mga nabahagian mo, na-sharean mo. Di ba? Balay mo, yung nabahagian mo, nadala mo sa simbahan, ay balang araw, magpapastor yan. Di ba, napakaganda na meron kang bunga na naging pastor, maging missionary yan, maging Sunday school teacher yan, maging pastor's wife yan, di ba? At ikaw ang ginamit ng Panginoon. What a blessing, di ba? So let's continue serving the Lord faithfully. Let's go soul winning. Hindi natin alam, may mga broken hearted dyan. Hindi natin alam, hasik lang hasik ng salita ng Diyos. At Panginoon na mismo ang bahala. Yung mga seed na bahagi natin. At ako'y naniwala, meron at merong resulta yung ginagawa natin sa Panginoon. At higit sa lahat, andoon yung kasiyahan ng bawat isa.
Okay, so I hope na meron tayong naunawaan sa ating napag-aralan. At nais ko lang batiin yung mga dahil nasa Google natin, I see ang faithful na palaging nakikita natin. Yan dyan, si Ma'am Emilia. At saka si Ma'am Geraldine. Kaya nais natin pakinggan sandali. Ma'am Emilia. Good morning po. Good morning sa amin. Good morning sa ating lahat. Okay ba yung audio ko? Naririnig ba? Ay, okay po ma'am. Loud and clear. Sa akin naman yung karanasan ko ay hindi ko rin makalimutan yung nung nag-soul winning kami sa Zamora. Kasama ko si Ma'am Ginida na habang umaakyat kami sa isang bahay. Mayroon yung mag-asawa na gusto namin i-sharean. Tapos sabi niyo, lumabas yung lalaki, sabi ko, good morning sir, sabi ko. Tapos sabi niya, andyan yung asawa ko. Ay, mas maganda para may kasama kang sharean namin, sabi ko. Tapos paglabas pala, andyan yung asawa ko. Kaya pala, andyan yung asawa ko, sabi niya. Yun pala, yung paglabas ng asawa niya, sobrang bunganga niya na parang Armalite na sabi niya, sino bang nagsabi na pumasok kayo? Sabi niya na hindi na huminto yung bunganga niya na nagalit na sa amin. Muntik ko nang, sabi ko, kung wala siguro akong pasensya, pinatulan ko na eh. Tapos, sabi ko sa lalaki, sorry po sir, sabi ko. Tapos sabi ni Ma'am Ginida, ang grabe naman yung asawa niyan. Grabe naman yung isisiran nga natin eh. Ayaw pa nila, sabi niya. Tapos sabi ko, huwag na natin patulan, uwi na tayo, punta tayo sa iba, sabi ko. Tapos sabi ko pa, ganito pa lang soul winner na ang dami din na ganun na hindi ka lang pag hindi ka talaga matibay wala, hindi hihinto kang mag soul winner. So minsan din dito ang saya talaga na mag soul win. Minsan sa akin parang hindi kompleto yung araw mo pag wala kang nasa-soul win, na hindi ka mapakali, na parang hindi kompleto yung araw mo pag nasanay ka ng mag-soul win na may yung sabi nga ni pastor na dapat yung manguna dun pagmamahal sa kaluluwa, kasi pag wala talaga yun parang compliance lang ginagawa mo. At yun yung importante din yung panalangin. Kasi pag hindi mo pinipray, wala talaga. Kahit anong kausap mo sa isang tao hindi rin masasagot yung pinapanalangin mo. At yun lang po. Salamat. Amen. Thank you, Ma'am Emilia. Yan yung experience niya. At kasama rin natin si Ma'am Geraldine. You can say something, Ma'am Geraldine? Yes po. Tanong lang ako, pwede mag-group picture tayo mamaya? Pwede. Pero sa pinag-aralan natin, ma'am, baka meron ka ring masabi about soul winning and discipleship. Sa aking pagkaalam po, wag masyadong maging emotional kasi hindi rin maganda po. Emotion para sa akin po, ang pakitini ko, hindi naman siya weakness, strength din po siya, pero kung kasobraan, nagiging hindi maganda po. Yan po. Okay, ma'am, good morning yan. Lalong gumaganda ka. Okay, so, amen. Diyan po nagtatapos yung ating lesson. It's all about soul winning and discipleship. Okay, nice ko lang batiin yung nasa Google Meet natin and then nasa Facebook Live natin. Andiyan si Ma'am Vicky. Good morning si Mercy Robin Cacho. Good morning po. Si Bong Magalo. Si Sir Bong, good morning. Kasama rin natin si Brother Erwin. Sabi niya, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga rin dyan, Brother Erwin.
Okay, si Ma'am Hagapita, good morning. Nel Labore, good morning po. Si Myra Salarson, si Gilbert Hopper, good morning sa lahat. Sabi niya, good morning din. Si Sister Vivian Haramilio, good morning, dyan sa Cagayan. At si Sir Ariel, good morning, amen. Sabi niya. At sabi ni Sir Ariel, amen, Sir Rolly. Amen. Na-encourage siya kay Sir Rolly. At si Ma'am Grace Garland, magandang umaga po sa lahat, sabi niya. Okay, so yun lang naman ang nasa Facebook Live natin, Facebook Live. Dylan Blake. Okay, basahin ko lang itong message niya nag-message siya kaya napakagandang mabasa natin. Amen. Sabi niya rito, amen sir. Sa biyaya ng Panginoon, Diyos, patuloy lang po tayo sa soul winning ministry na pinagkatiwala ng Panginoong Diyos. Alalahanin natin na hindi rin naging madali nung tayo ay nasa mundo pa. Tayo alalahanin po natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Baka mas malala pa tayo sa mga binabahagian natin ngayon. Tama yun. Pero salamat sa Panginoon. Panginoong Diyos, hindi rin tumigil ang ginamit ng Diyos para mawin tayo. Okay, so yan po yung message niya. There is joy in serving Jesus, sabi niya. Okay, sabi rin ni Joyce, good morning, everyone. Si Brother Digno Velasquez, good morning, everyone. Si Teresa Rivera, good morning po. Heidi Claudio Sanet, good morning to all. Si Josie de los Santos Ispilita, sabi niya, good morning sa lahat. Si Nanay Lina Lalugon, maayong buntag sa tanan, blessed morning, sabi niya. Si Ma'am Elizabeth Saorda Narcisa, good morning. At sabi ni Dylan Blake ulit, isang mapagpalang umaga mga kapatid. Okay, at kasama rin natin si Lina Paharilyaga Pantalyon, good morning sa lahat, sabi niya. Si Nilo Serrano, good morning sa lahat. Gina Manzano, good morning. At iba-iba, naulit na lang. Okay, so far, yun yung mga kasama natin sa Facebook Live. Okay, so good morning sa lahat. At may request si Ma'am Geraldine, mag-group picture daw tayo. Okay, God bless. At huwag tayong magsawa bukas o mamaya ay meron tayong discipleship service. Let's bring somebody with us. At Sunday ay abutin natin yung goal po natin, 100 first time visitor. Okay, so tayo po magwakas sa panalangin. Tayo manalangin, let's bow our head, let's close our eyes and pray. Dakilang Diyos, salamat muli sa natapos naming devotion, family devotion. At salamat sa nakasama po namin sa Google Meet. Si Ma'am Emilia, si Ma'am Geraldine, at maging yung nasa Facebook Live. Continue to bless us, O God, at gamitin niyo kami, Panginoon, sa larangan ng pagwiwin pa ng maraming kaluluwa, pagdi-disciple, O God. At bring us the joy, Panginoon, and winning souls. At patuloy mo kaming gamitin mightily, at patuloy na marami pang kaluluwa ang maligtas. At we will populate heaven, Panginoon. At as we go on, Panginoon, as we depart, ay kayo pong mag-ingat sa bawat sa pupunta sa trabaho. Ingatan niyo sila, Panginoon, at makapag-win sila sa mga kanilang katrabaho, Panginoon, mga ka-office mate nila, Panginoon. At humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala naming nagawa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. God bless po sa lahat. We love you. And God bless us all. Thank you po. Thank you. I've made my way through some valleys and deserts,
through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.